Kinabukasan, natagpuan si Clara. Sinabi ng lahat na aksidente. Ngunit ngayon, alam na ni James na hindi yun simpleng aksidente. Hindi direktang pinatay si Clara. Ngunit may mga taong nagtulak sa kanya sa isang sitwasyong hindi na niya kayang takasan. At sa huli, namatay siya habang sinusubukang protektahan ang mga taong mahal niya. Kabilang si James. Makalipas ang ilang buwan, nailabas sa publiko ang mga dokumentong iniwan ni Clara. Nagsimula ang investigasyon. May mga taong naaresto. May mga taong tumakas. May mga taong nagpatuloy sa pagsisinungaling. Ngunit sa wakas, hindi na nakatago ang katotohanan. Hindi na kailangang manghula ni James kung ano ang nangyari kay Clara. Hindi na niya kailangang paulit-ulit na tanungin ang sarili kung may nagawa ba siyang mali. Dahil sa wakas, alam na niya. Hindi niya kayang iligtas si Clara. Ngunit hindi ibig sabihin noon na kasalanan niya ang pagkamatay nito. Sa loob ng 3 taon, dala-dala niya ang galit at guilt na hindi naman dapat sa kanya. At ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagtuklas na alam iyon ni Clara. Alam niyang sisisihin ni James ang sarili nito. Kaya isinulat niya ang mga liham upang unti-unting alisin ang bigat sa kanyang puso. Ang huling liham ay hindi niya natanggap agad. Dumating ito makalipas ang ilang buwan. Isang umaga, habang nasa kanyang apartment si James, may bagong sobre na dumating. Hindi na siya nagulat. Ngunit iba ang pakiramdam ng liham na yun. Mas magaan, mas tahimik. Sa harapan nito ay nakasulat lamang ang kanyang pangalan. Binuksan niya ito at sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa mga salitang mababasa niya. Sinimulan niyang basahin. Sinabi ni Clara na alam niyang mahirap para kay James ang lahat. Alam niyang maaaring magalit ito sa kanya dahil sa mga lihim. Alam niyang maaaring isipin nitong hindi siya pinagkatiwalaan. Ngunit hindi yun ang dahilan. Ang dahilan ay alam ni Clara kung gaano kamahal ni James ang mga taong mahal niya. Alam niyang kung sasabihin niya ang lahat, hahabulin siya nito. Ipaglalaban siya at maaaring mawala rin ito. Kaya pinili niyang mag-isa. Hindi dahil mas malakas siya, kundi dahil hindi niya kayang mawala si James. Sa huling bahagi ng liham, isinulat ni Clara ang mga salitang matagal nang hinihintay ni James. James, hindi ko nais na kukulin mo ang buong buhay mo sa paghihintay sa akin. Huminto si James. Muling lumabo ang kanyang paningin. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ayoko, ang huling alala mo sa akin ay ang araw ng kamatayan ko. Gusto kong maalala mo ang unang araw na nakilala mo ako. Ang unang pagkakataong pinatawa kita. Ang unang pagkakataong naisip mong baka mahal mo na ako. Doon tuluyang bumagsak ang mga luha ni James. Dahil naalala niya, hindi ang libing, hindi ang ospital, hindi ang balita ng kanyang pagkamatay, kundi ang unang pagkakataon na nakita niya si Clara. Ang babae na aksidenteng nakabangga niya sa isang bookstore. Ang librong nahulog sa sahig. Ang pagkairita ni Clara. Ang kanyang pilit na paghingi ng tawad. At unang pagkakataong ngumiti ito sa kanya.
Doon nagsimula ang lahat. Hindi kamatayan, kundi sa buhay. At iyon ang nais ipaalala ni Clara sa kanya. Makalipas ang ilang taon, nagbago ang buhay ni James. Hindi biglaan, hindi parang sa pelikula. Hindi isang araw na nagising siya at biglang wala na ang sakit. Ang paghilom ay mabagal. May mga araw na naaalala pa rin niya si Clara. May mga gabi na hinahanap pa rin niya ang kanyang boses. May mga kantang hindi pa rin niya kayang pakinggan. Ngunit unti-unti, natutunan niyang mabuhay ng hindi kinakailangang tumakas sa kanyang nakaraan. Si Elena ay nanatili sa kanyang buhay. Hindi dahil siya ang kapalit ni Clara. Dahil walang sino mang maaaring pumalit kay Clara. Hindi rin dahil kailangan ni James ng bagong babaeng magpapalimot sa kanya. Dahil hindi dapat kalimutan ng isang taong minahal mo. Si Elena ay nanatili dahil naunawaan siya ni James. Nakita niya ang mga bahagi ng kanyang sakit na hindi niya kayang ipaliwanag. At sa paglipas ng panahon, nagsimula silang maging magkaibigan. Pagkatapos, naging malapit. At sa isang araw na hindi nila inaasahan, napagtanto ni James na muli na naman siyang umiibig. Sa pagkakataong yun, natakot siya. Pakiramdam niya ay magtataksil siya kay Clara. Ngunit nang sabihin niya kay Elena ang kanyang takot, hindi ito nagalit. Hindi rin ito ngumiti. Sinabi lamang nito ang isang bagay na hindi niya makalimutan. Hindi mo siya kinakalimutan dahil minamahal mo ako. At doon, naunawaan ni James ang isang bagay. Ang puso ay hindi isang silid na kapag may bagong taong pumasok, kailangang palayasin ang dating nakatira roon. May mga taong nag-iiwan ng sariling lugar sa ating buhay. May mga pagmamahal na hindi nawawala. Nagbabago lamang ang anyo. Si Clara ay hindi na niya kasama. Ngunit bahagi pa rin siya ng taong naging James. At hindi iyon kailangang burahin. Makalipas ang maraming taon, bumalik si James sa puntod ni Clara. Mag-isa siya. Sa kanyang kamay ay may isang sobre. Hindi na siya pumunta roon upang humingi ng sagot. Hindi na rin siya pumunta roon upang magtanong kung bakit. Alam na niya ang lahat ng kailangang malaman. Pumunta siya roon upang magpaalam. Umupo siya sa harap ng puntod at inilagay ang sobre sa tabi nito. Ang liham ay isinulat niya para kay Clara. Hindi niya alam kung may makakabasa nito. Hindi niya alam kung may makararating sa kanya na mga salita. Ngunit kailangan niya itong isulat. Sinabi niya kay Clara na sa wakas ay natanggap na niya ang lahat. Sinabi niyang galit siya noon, nasaktan, nalito. Ngunit ngayon, naintindihan na niya. Hindi niya sinabing tama ang lahat ng ginawa ni Clara. Hindi niya sinabing madali ang pagkawala. Hindi niya sinabi na hindi siya nasaktan. Ngunit sinabi niyang natutunan na niyang mabuhay. Sinabi niyang may mga bagong pangarap na siya. May mga bagong lugar na gusto niyang puntahan. May mga bagong alaala siyang ginagawa. At may isang taong mahal niya. Sa huling bahagi ng liham,
Isinulat niya, Clara, hindi kita iniwan. Hindi rin kita kakalimutan. Pero sa wakas, natutunan ko ng magpatuloy. Matagal nakaupo si James sa harap ng puntod. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin siya sa pangalan ni Clara. Hindi niya naramdaman ang dating bigat sa kanyang dibdib. May lungkot pa rin, ngunit hindi na yun ang lungkot ng isang taong nakakulong sa nakaraan. Ito ay lungkot ng isang taong nagpapasalamat. Nagpasalamat siya dahil minsan sa kanyang buhay, nakilala niya si Clara. Minahal niya ito at minahal din siya nito. Hindi lahat ng pagmamahalan ay nauuwi sa habang buhay na pagsasama. May mga pag-ibig na dumarating upang baguhin ka. May mga taong dumarating upang turuan kang magmahal. At may mga taong kailangan mawala upang matutunan mong mabuhay. Hindi nangangahulugan na naging walang saysay ang pagmamahalan. Minsan, ang katotohanang natapos ay isang dahilan kung bakit naging napakahalaga nito. Pagkalipas ng maraming taon, natagpuan ni James ang unang liham ni Clara. Unang liham na ipinadala niya sa kanyang apartment. Ang liham na nagsimula sa lahat. James, kung binabasa mo ito, nabigo akong sabihin sa iyo ang katotohanan. Matagal niya itong tinitignan. Katapos ngumiti siya. Hindi dahil masaya ang alaala, kundi dahil sa wakas, alam na niya ang buong kwento. Ang liham na minsang nagbalik sa kanya sa nakaraan, siya ring liham na tumulong sa kanyang makalaya rito. Nang gabing yun, inilagay niya ang lahat ng liham ni Clara sa isang kahon. Hindi niya ito itinapon. Hindi niya sinunog. Hindi niya itinago sa isang lugar na hindi na niya makikita. Inilagay niya ito sa isang istante, sa isang lugar na maaari niyang makita. Dahil hindi na siya natatakot na mag-alala. At hindi na rin siya natatakot sa mga alaala. Hindi na niya kailangan tumakbo mula sa mga ito. Si Clara ay naging bahagi ng kanyang nakaraan. At ang nakaraan ay hindi kailangang maging kulungan. Minsan, maaari itong maging isang lugar na binabalikan mo ng may pasasalamat. At sa huling pagkakataon, binasa ni James ang mga salitang isinulat ni Clara. James, kung darating ang araw na muli kang iibig, huwag kang matakot. Hindi ibig sabihin noon na nakalimutan mo ako. Ibig sabihin lamang na gawa mong mabuhay. Matagal na nakaupo si James sa tahimik na silid. Sa labas, unti-unting sumisikat ang araw. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na siyang nakalaya. Hindi mula kay Clara, kundi mula sa sakit na matagal niyang inakalang kailangan niyang dalhin habang buhay. Dahil sa huli, natutunan niya ang pinakamahalagang katotohanan. May mga liham na dumating upang ibunyag ang isang sikreto. May mga liham na dumarating upang magpalit ng mga alaala. Ngunit may isang liham na higit pa sa lahat. Ang liham na nagtuturo sa isang taong naiwan kung paano muling mabuhay. At iyon ang tunay na huling liham ni Clara. Hindi ito tungkol sa kanyang pagkamatay. Hindi ito tungkol sa lihim. Hindi ito tungkol sa taong may kasalanan. Ito ay tungkol sa isang babaeng nagmahal ng sapat upang protektahan ang lalaking mahal niya.
at tungkol sa isang lalaking natutong tanggapin na ang pagkawala ng isang minamahal ay hindi nangangahulugang kailangang mawala rin ang sarili. Dahil ang ilang pag-ibig ay nagtatapos sa kamatayan. Ngunit ang alaala nito ay maaaring manatili habang buhay. At ang ilan sa pinakamalalim na pagmamahal ay hindi natatapos sa salitang paalam. Minsan, nagtatapos ito sa salitang simpleng pangungusap. Mahal kita. Kaya ngayon, mabuhay ka.